Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan. Libra, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong January 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo Libra, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang isipan nyo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Tatandaan nyo palagi ha, baka naman na sabihin nyo ate, puro kwento. Hello. Hello, hello. Wake up, wake up. Tingnan natin, ilan na ba tayo? Okay na. Okay, Libra, January. Nako, ilang araw na lang. Good advice from a wise person. Maaaring makakatanggap ka ng advice na magagaling sa taong pala-advice or taong nakakaalam na iyong problema or pinagdadaanan mo, kung sino man yan, good advisor to. Or maybe ikaw ito sa kanya, no? Pwedeng sa mga frustration o mga feeling tied down situation, pwedeng ganun. Or by this January, makakaroon ka ng ganyan at may taong magbibigay ng payo sa'yo. Pwedeng ganun sa iba sa inyo, no? And also, someone will try to make you do something against your will. Mag-ingat ka, no? Kasi dito, problem to. Kung titignan mo to, di ba, parang may tusok-tusok siya. Ibig sabihin, kilala mo to. Di saklab eh. Kilala mo to. Nasa paligid mo lang to. Pwedeng kaibigan mo, pwedeng karelasyon mo, pwedeng pamilya. Basta malapit to sa'yo. Itong may balak sa'yo. Maybe you are dealing or relationship with an older woman, kung sino man ito. Pwedeng isa ito sa'yo, or pwedeng karelasyon mo, or pwedeng ikaw ito, pwedeng ganyan, no? Sa iba sa inyo. Ingat lang din. Great passion. Pwede siyang related sa mga trabaho, katrabaho, sa karelasyon, ganyan. And syempre, by this January 2026, may mga gagawin ka na siguro you will jump to your passion or pwedeng mga doing something new. Ako nakikita sa iba sa inyo, kasi sa tulip, siguro andun ka siguro, more ka mag-focus sa sarili mo, magbo-walk ka, mag-exercise ka, or mga a-actionan ako na nakita sa'yo. Or pwede rin ito na sa iba sa inyo is maaring there's an attraction, no? We come to passion din kasi is this an attraction na pwedeng may someone na nagkakaroon ng attraction sa kanya or someone na may attract siya sa'yo. Ganyan. There's a love. Ganyan. Ay, oo nga, temptation. Hindi nga ako nagkamali. Oh my God. Temptation will test you. Okay, with January 2026, pwedeng kilala mo na to sa iba sa inyo, no? Kasi malaki na yung bunga nito. Sa iba sa inyo, this is new. Ibig sabihin, may tao na magiging mabulaklak ang kanyang mga salita, pero mapaglaro, no? May pagsisinungaling. Kumbaga, hindi yung pang-aakit dito sa great passion na to, no? Sa tulip, tsaka sa apple. Ingat ka kasi ahas to. Ganyan, nandun yung tukso. Layuan mo ako, ganyan. Or kung ano man yan. Pwede rin ito sa halimbawa, yung mga pagbili ng mga bagay-bagay. Pwedeng ganyan. Matutukso ka, ganyan-ganyan. Kasi makikita mo na, uy, buy one, take one. Uy, 50% off. Uy, may libreng ganito, pero binayaran mo yun. Di ba yung mga ganun sitwasyon? Kasi ahas yan. Di ba? Or may mga ahas sa paligid mo or tao man yan o ano. Oh, you need to defend yourself. Aba, sinasabihan ka na, pinakausap ka ni Baraha, oh. Dito pa lang kasi, di ba? Kumbaga, kung kailangan mo daw ng advice, pwede ito. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Yan, kailangan mo isa sa shield. Kung titignan mo dito, kailangan mo protektahin yung sarili mo. Ibig sabihin, sa January 2026 is you need to protect now yourself, no? Kumbaga, wag ka nang madaling matukso or maakit sa pagkakagastusan man yan, sa tao man yan, sa any situation of life. Kailangan mo si-shield dito and defend yourself. Pag alam mong nasa tama ka, dependehan mo at protektahan mo yung sarili mo. No? Hindi yung wag kang papayag dito sa apple or snake na yan, na mga temptation na yan. Kasamahan mo man siya sa trabaho kung sino man siya. Uy, naku naman, ba't naman ganito?
Beware of self-delusion. Nandito ka sa sitwasyon mo na siguro this January na magkakaroon ka ng mga pagtitimpi. Yung alam mo yung gusto mo na silang bugahan, gusto mong bugahan ng iyong fire, pagpipigil ka, alam mo yun, yung gusto mo tadya ka, gusto mong hiyawan, gusto mo, ganun. Ang nakikita ko dito. Pero mag-ingat ka pa rin. Kailangan ito. Depende mo yung sarili mo. Shield. No? Mag-focus ka lang sa sarili mo. Kumbaga, kung may mga tao magtatalak-talak sa'yo, o mambubuli sa'yo, o mang-iinis sa'yo, o nadaya ka, naloko ka, o kung may babalik man dyan, na gusto pa ng isang mapagkakataon, eto na ang gawin mo, ha? Siyempre, mag-ingat ka pa rin. Baka mamaya, akala mo lang din yun, di ba? Pero, kailangan mo munang manahimik, focus to yourself, shield, and pag-isipan mo kung ano yung pinanggagalingan ng sitwasyon para walang mess. Ay, hindi maganda. Mag-ingat ka talaga kasi ito pinoprotektahan ka ng angels mo dito, no? And then, yun nga, mag-ingat ka kasi may mga sneaky person, mga sneaky person yan. Sabihin, may mga pangliling lang, mangliling lang, may mga mamatsyag sa'yo, may mga mandaraya, pwedeng dayain ka nila when it comes to money. Or pwede rin naman na linglangin ka nila kasi third party ka. Or pwede rin ito sa trabaho mo, ganyan. May mga nagmamatsyag sa'yo. Or yung mga ideas mo, no? Baka nakawin nila. Ingat ka pa rin. Kaya handito si Shield. Stubborn, aggressive person. O, di ba? Maybe you are related to Aries. Yang ingat ka no sa mga aggressive person at mga matitigas ang ulo. Yan, kapatid mo man yan, anak, pamangkin, karelasyon, or maybe this is you, ganyan. Kung sino man yan, and you need to protect yourself, pwede rin ito is mga kakilala mo na, Yan. Kasi nakaganon eh. Pwede rin na iba dito is bago kasi andito si Tulip. Kung ano man yan, ang dami mong warning ha. Natin yung habaan mo yung pasensya mo. Mag-focus ka lang sa sarili mo. Tingnan natin your energy. Tsaka yung pera mo, ingatan mo. Tsaka huwag ka madaling matukso. Pera man yan, tao man yan. Your energy. Uy, the sun. Energy mo. Energy mo. Okay, energy mo this universe tuloy. This January, ang nakikita ko sa iba sa inyo is magkakaroon ka ng mga plano. Ganyan. Siguro mag-iisip ka ng plano, gusto mong mag-travel, gusto mo malayo man o malapit yan. Nag-iisip ka ng gano'n, about traveling, gusto mo magsaya, gusto mo lang masaya, ganyan. Maaari magkakaroon din ng mga traveling, malayo o malapit yan. So, nakita ko dito. Energy mo kasi na dito rin yung mga pagmumuni-muni. Kaya maaring this January, marami kang pagmumuni-muni situation. Ganyan, may mga bagay ka na sisiya sa atin, aalamin, maghahanap ka ng mga result, paano gawin ito, paano resolbahan ito, bakit ganito, bakit ganyan, anong dapat gawin. Yung mga maghanap ka ng mga katotohanan, you're searching, no? Nandun ka sa point na yon sa iba sa inyo. Siyempre, energy mo di sa sun kasi sa happiness yan eh. Yan, may mga happiness din man ako nakikita sa iyo, maanahan ka na rin sa point na iba sa inyo is magkakaroon ka ng enlightenment. Na ibig sabihin, ma-enlighten kayo sa sitwasyon niyo na maaring may gusto na kayo i-let go totally at last. No, handun ka na sa point na yon na pag-iisip na iwanan mo na yon, i-let go mo na yon, pababayaan mo na yon, and I'm going toward to my new happiness in life. Pwedeng nahadun yung iba sa inyo. Sa iba sa inyo, nagdadalawang isip pa. Nagkakaroon pa ng doubt. Pero ako sa inyo, kasi handito si San, ako sa inyo, whatever holding you back sa nakaraan, let it go, leaving behind. Accept all the lesson. Kasi why? San yan, no? You will be success. Mas gagaang yung energy mo. Kaya nga dito to, pinoprotektahan ka ng taas. Yan ang magiging mo sa iyo. Kaya, inaano ka lang ni universe. No? Ay, di ba? Sabi ko sa iyo eh. Yung iba sa inyo, mag-ingat kayo.
baka this January, magkaroon kayo ng problema sa tiyan. Either manakit ang tiyan nyo, or there's a problem about bandang tiyan, sikmurain kayo, or magka-LBM kayo, kung babae kayo is mga ano ba tatagalin? Ano ba sa English na ano? Yung dugo-dugo? Seri. Ano ba yun? Menstruation. Yan, no? Yan ang nakikita ko sa inyo. Ha? Ingat-ingat kayo. Or a part of the family, pwedeng magkakaroon ng problema related to bandang tiyan. Kung anumang problema about sa bandang tiyan. Tingnan natin ang iba dito medyo nalilito, no? Or hindi talaga yung parang frustration. O maaaring din na nagtiting kayo about negative. Alisin nyo yun kasi andito si Sun. Andito na siya, oh. Parating kay Libra. Ayun, no? Sabay ganun. Ano ibig sabihin, universe, parating kay Libra? January po. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo, ibig sabihin, 5, 5, 9. The Queen. May bata. Hindi ko alam. A part of the family? Or maybe a lovers sa iba sa inyo? Pwedeng magkakaroon o bata ito. Sa iba, gano'n, kuhanin mo lang kasi hindi kayo pare-pareho, marami kayo energy. Kuhanin mo lang doon. May tao makikipag-usap sa'yo. Sa mga nabanggit ko. Ano ate yun? Pera. Hindi ko alam kung hihingi siya sa'yo ng pera, hihingi siya ng tulong, or ikaw mismo magkukusa sa kanya. May mga pag-uusapan kayo, or may connected ang pera doon sa sitwasyon na yun. Yun na nakita ko. Either magbibigay ka ng suporta, or magbibigay ka ng anuman, gift, or anuman, or mauutang siya, or manghihiram siya, or manghihingi siya ng aginaldo, kung anuman yan. No? Basta related to money. Yun. And then, ang parating din sa'yo, sa iba dito, may distance kasi. Sa iba pwede nasa probinsya, kalapit baryo, o nasa ibang bansa. Pwedeng ganon. Sa iba naman sa inyo is, merong tao na, tulad ng sabi ko ito, may magbibigay ng advice and support. Ikaw sa kanya o siya sa'yo. Yun ang nakikita ko Parating din sa'yo, iba sa inyo, may problema kayo. May taong may problema sa financial na medyo nag-aalala. May tao babae. Pero bakit may bata? Kung sino man to, pero may tao dito na nag-worried related to money. Ako nakikita dito. Maaaring nagkakaroon siya ng stress related to money or sa trabaho. Sa iba naman sa inyo, parating sa inyo, pag-isolate ito, no? Sa nakikita ko dito, may mga mag-isolate daw kayo. O meron kang sitwasyon na magkakaroon ka ng you feeling pain or frustrated. May sadness kasi ako nakikita Hindi ko alam in what way yung sadness and loneliness na to sa nakikita ko sa inyo. Pwedeng involve ang family or a lovers. Pwedeng ganun. No? Sa iba sa inyo. Parating din sa'yo. Sa iba sa inyo, meron kayong sitwasyon na you still holding, hindi mo mailit ko, hindi mo pakawalan, o hindi ka makaalis dun sa bagay na yun. Nandun sa point na yun, sa nakikita ko dito. Parating mananakit daw yung ulo mo at paa mo. Iba dito, may sakit sa bulsa. Bulsa talaga ate. Hindi, kasi yung iba lang naman. Siguro may mga past sadness ako na nakikita sa'yo. Pwedeng ganun, na mga hindi na unresolved situation pagdating sa pera. Kaya nakikita ko yung sadness and loneliness mo. Someone's spying. Yun ang parating sa'yo. May mga union, syempre, hindi ko na yan. May mga union, may tao na gusto niya ng open communication sa'yo, or gusto niya ng partnership, or gusto niya ng commitment or connection. May taong ganun. Baka nga makikipag-usap ko sa'yo. Or maybe this is you. So, iba sa inyo ba ipapasok na pera? Or meron kang matatanggap na mahalagang bagay?
dapat iwasan ni Libra. Or pwede ikaw yung magbibigay nun. Anong dapat iwasan niyo? Meron kayo dito pinagsisisihan, ano? May pagsisisi na naganap or magaganap. Sana tapos na yun. Sa tingin ko tapos na iba dito eh. May pagsisising naganap, may something failed. Ako nakita na maaring bumabalik yung sayo. Pwedeng gano'n, no? Iba sa inyo, nagkaroon talaga ng mga hindi naging magandang sitwasyon in the past. And now, you need to protect yourself dito, ha? Don't waste your energy dun sa bagay na yun. Dapat iwasan ni Libra. Okay. Oh, may bagong simula sa'yo. Huh? May bibigay sa'yo si yun. Aba, dalawa yung angels. May protector ka, oh, dalawa. Angels. Hindi na bang angel ang nagpo-protekta sa'yo? Pwedeng ito, kilala mo to. Either, guide mo na talaga to. Pwedeng isa siya sa malapit sa'yo. Yung isa dito pwedeng malapit sa'yo or pwedeng itong dalawa to malapit to sa iyo. Yung iba ha, kung may mga nawala na kayong buhay. Nawala na kayong buhay. May mga nawala sa buhay nyo. Yun ang nakikita ko. And then also, sa nakikita ko sa'yo dito, mamaya ko na ibibigay yung yung, ano ba to? Dapat iwasan. Sa nakikita ko sa'yo dito, Libra, magkakaroon ka ng transformation or may mga paglipat na magaganap talaga sa'yo. May mga bagong opportunity na darating sa buhay mo. Ibig sabihin, there is a potential ending situation. Yan, may mga new beginning opportunity, beginning of a cycle situation. May mga paglilet go. Ako nakikita sa'yo, magkakaroon ng mga, syempre, New Year nga, o January talaga, no? Mga pagkikita-kita ng mga kaibigan, ganyan, gathering, collaboration, creativity, joy, ganyan. And then, may tao na gustong makipag-ayos or ikaw ito sa kanya. Yun ang nakikita ko, may makipag-ayos or pwedeng may taong kakausap sa'yo na lalaki. Okay, dapat mong iwasan. Ang dapat mo daw iwasan yung ma-imbalance ka. Yan, yung ma-disorganize ka or yung mga chaos. Yan, iwasan mo yan. No? Iwasan yung mga chaos, yung mga bagay na wala kang gawin, kundi mas stuck or mas stagnant, ganyan. Iwasan mo yun. Iwasan mo rin yung matakot ka sa mga pagbabago na magaganap sa buhay mo kasi there's a reason. No, kaya nga dito si Wheel of Fortune eh, di ba? Kaya handyan nga siya o pinoprotektahan ka, di ba? Ibig sabihin, ginawa ko sa iyo yun, Libra, kasi alam ko na hindi ka para doon, alam ko na mas may better pa ako ibibigay sa iyo, kaya ganito ang gagawin ko sa iyo. Kaya ganun ang gagawin niya sa iyo. No? And you need to protect yourself talaga dito. Alisin yung mga dapat alisin, i-let go at ikat ang mga dapat i-let go para mas magaang, di ba? Kaya iwasan mo, mag-ingat ka rin sa pananalita mo rin by this January 2026. Mag-ingat na, as in mag-ingat ka. And then, syempre, yung ma-imbalance ka, yung hindi ka mas stable into your life at not to thinking about the future. Kung may mga bagay na dapat iayos na. Kung may mga bagay na kailangan na umpisahan na. Kasi may mga pintuan na magbubukas para sa iyo by this January pa lang, 2026. And magpahinga ka rin daw pag may time. Mag-recharge ka, mag-quick time ka, mag-rest ka, mag-meditate ka, mag-rejuvenate ka, magbigay ka daw ng oras din sa sarili mo, ang sinasabi here. Always try to make it balance. Lahat yan, sa kinakain, iniinom, sa pera, sa relasyon, balance. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Kamusta ang love ni Libra? January 2026. Okay.
When it comes sa love, kung ikaw is single, bakit po? Kung single, aba, walang lumalabas ah. Sandali lang. Hindi naman kasi kayo nawawalan eh. Pero alam mo, kasi kayo mga Libra, palagi kayong mapapasok sa isang relasyon na may connected sa iba. O maybe this is you. Kahit na meron ka, kukonect ka sa iba. Pwedeng ganun, vice versa. Kasi hindi ko na binagat pangalan mo. Yun, mag-ingat ka na lang. No? Kasi para sa'yo kasi, as long as masaya ka, okay ka. Parang hindi mo iniisip yun. Basta masaya ako. Ganun. Kasi iba sa inyo parang lonely or feeling sad palagi. Kaya siguro yung iba eh, yun. Kumbaga tinatanggap na lang nila na ganun yung ano. Pero sana wag naman, no? Sa nakita ko dito. Pero mag-ingat ka pa rin. Kaya dito rin si Shield. Kumbaga eh, trust your intuition. O hindi, know your worth. No? Mahalaga ka. You are worthy. Tatandaan mo palagi. Okay, kung kayo naman sa nagkahiwalay. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao, oo, kasi hindi naging matatag yung connection na ito. Sa nakikita ko, naging masyadong emotional, no, pagdating dito sa sitwasyon na to, maaring iba sa inyo talaga is nagkaroon talaga mga nag-distraction dito sa relationship, nagkaroon ng third party, pagdating sa relationship, nagkaroon ng mga sikreto, ganyan, hanggang sa iniwan sa ere. Sobrang naging problema itong relationship na to, no? Yun. Pero ang nakikita ko dito is gusto niya kanya kausapin or ikaw ito sa kanya. Ang hindi ko lang maintindihan kasi dito sa sitwasyon na to, kahit na gusto niyang bumalik sa iyo, or maybe this is you, at gusto kanya makipagbalik at makipag-usap sa iyo, ang iniisip niya lang kasi dito, sarili niya. Pwede itong tao to may problema to sa pera, or maybe you, ganyan, or feeling sad lang talaga siya. Pero ito, masyado siya makasarili eh. Kaya it's up to you na to kung babalik man siya at ano, ate mahal niya ako, hindi. Hindi kanya mahal. Sarili, more on self kasi yung iniisip niya dito eh. Nasa inyo na yun. Kasi mag-aaway pa rin kayo nito. Aalis at aalis pa rin to. Kasi may iba siya eh. Nasa sa inyo na yan. Pero nahatak siya ng nakaraan. Or ikaw ito. Kung kayo naman is in relationship, maaari yung karelasyon mo, or ikaw, vice versa, magkakaroon kayo ng, magkakaroon kayo ng open up communication, or open up na usapan, pwedeng ganun. Magkakaroon kayo ng ganun. Pwede nga siya, may i-open ka siya sa'yo, or ikaw may i-open ka sa kanya. Pwedeng ganun. Or may mga pag-uusapan kayo na related to a relationship, or related to an issue. Pwedeng sa issue niya, or sa issue mo, or pwedeng sa issue ng relasyon na ito. May mga issue kasi ako nakita. Ate, mahal niya ba ako? Oh, patay tayo dyan. Dito, mahal ka ba niya? Masaya daw siya sa'yo. O masaya ka sa kanya. Ate, yung mahal ang tinatanong ko. Hala, patay tayo dyan. Sabi niya, kung mahal mo ko, edi mahal din kita. Mahirap ano? Sabi ka Ako din nahihirapan eh. Sana hindi nyo energy to ha. Sana talaga hindi nyo energy to. Ganun kasi nakikita ko dito. Meron kayong pag-aawayan. O pwede rin hindi pagkakasundo na magaganap sa inyo. Relasyon. Yan. Pwede isa sa inyo may mga nararamdamang poot, galit. Sana hindi kayo dumating sa hiwalayan. Hoping, di ba? Pero kung ano yung nararamdaman nyo, maaaring hindi man siya magkahiwalay sa iba. Siguro yung hindi lang pagkakaintindihan. Ganyan. Or hindi mo siya maintindihan, or hindi mo siya maintindihan. Ganyan. Pero may conflict, or may mga
time na hindi kayo magsi-same page eh. Dito may mga time na pwedeng magtatampo ka sa kanya o magtatampo siya sa'yo, mga puot, galit, o hindi pagkakasundo na mangyayari. May imbalance kasi yung relationship. Pwede rin na may mga issue rin na, may mga issue na rin kayo. O kaya naman, if you are in a same sex, kaya nakikita ko yung energy is hindi nagmamatch, no? Yan ang nakikita ko sa iba. Yun. Tingnan natin ang iyong money. Money ni Libra. January 2026. Uy, ganda. May achievement ka. Dahil. Your money. Naku. Tapos sa to? Pa yan? Okay. Your money. Okay. The King and the King. Dalawa ka relasyon mo? Okay. When it comes sa money, by this January 2026, ang sabi naman kasi dito is may mga ang bilis ng mangyayari. Parang may mga mabilis ang pwedeng maganap na mangyari na biglang hoping. Kasi pwedeng may mga lakad ka, may mga pagkakagasusan ka, o may mga bibiling ka. Kaya nakita ko parang ang daming mangyayari na related ang money sa'yo. Hoping hindi ka makorap, hindi ka maloko, or hindi ka madaya pagdating sa money. O pwede naman na may mga manghiram or mangutang, o kung may mga nangutang man, wala daw silang pera. Hindi ka nila kayang bayaran. Yun. And you need to be aware when it comes sa money mo. Kasi why? May nakita ko dito na pwedeng lokohin ka pagdating sa money. Or pwede kang maloko. O kung magpapaloko ka naman, okay lang. Nasa sa'yo na yun. You need to trust your intuition. Kaya nga dito si Shield, di ba? Mag-ingat ka raw. Mag-shield ka dito sa pera mo this January. Magnetic ka naman actually, Libra, magnetic ka. Yun nga lang, as long as ikaw is nagiging magnetic ka din sa sa mga taong ang thinking lang nila sa iyo is pera. Yung a person who can support me, a person na ganito, ganyan, or vice versa, pwedeng yan. Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, another message, merong tao na may sakit or is not stable. Kung you are in a relationship, you're not stable, or sa may kakilala ka, or ikaw, baka may sakit ka. Ingat ka sa mga sa mga tao na dishonest, liar, walang awa, o kaya manggagamit, mag-ingat ka dyan, lalo na pagdating sa pera. Attractive kayo sa ganyan no? Ingat ka. Sa mga yung kung may mga materialistic nakakilala mo, or maybe ikaw ito, kung sino man yan, diba? Ingat pa rin kayo. Kasi, ang hirap kasing kumita ng pera, alam mo yun? Diba? Huwag naman nating sabihin na, ipapanalangin ko na lang siya. Ay, ibig sabihin, kung palagi nangyayari sa'yo yung bagay na yun, nandito si Shield, hindi na kasalanan ni universe yun. Kasi palagi kanya binibigyan ng learning, pero hindi ka natututo. And you need to learn sa ngayon. Titingnan mo to, di ba? Shield. Matigas to. Bakal yan, no? Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice, ang sinasabi dito, may mga good news kang darating. Babalik ka daw magbabalik ka sa simula. Hindi ko alam in what way yun. Trabaho, relasyon, or any situation in life. O may mga bago ka nang umpisan. Pero magbabalik ka from the zero. Sana hindi naman pera to. Diyos may marimar. Ay, oo nga. Ingat ka ha. Okay. When it comes sa advice, you need to accept all the lesson in life. Ang sinasabi dito, hindi masamang magsalita ng no. Ganyan. Minsan, magsalita ka rin na hindi pwede, ganyan-ganyan. Huwag ka lang oo ng oo. And also, focus ka lang daw sa pangarap mo sa buhay mo. And you need to choose one path in your life. No? Hindi yung illusion ka ng illusion din, or kung kulang ka sa tulog, mas magbumawi ka sa next day.
ng tulog, ganyan. Mag-focus ka lang to fulfill your happiness, your abundance, or your achievement in life. No, start a new beginning in life, ang sinasabi dito. You need to use your mind and intellect, sabi dito, if you want to crossroad in life. Tsaka, magplano ka daw ng maigi, no? Huwag kang mag-doubt sa mga bagay, sa sitwasyon mo na gusto mong gawin o aksyonan. Mag-trust ka sa intuition mo, no, dito. And you need to prepare. And may mga bagay ka na kailangan mong i-discover this time, ang sinasabi dito. And take it action, syempre, isa rin yun, no? And then also, is, may mga bagay na kailangan mo na daw harapin at huwag kang matakot doon. Tulad nga sabi ko kanina, kailangan mo ng payo with someone, humingi ka ng payo. Something must be let go, ang sinasabi dito. Kung may mga tension pa, totally na hindi pa natatapos, this is the time to let it go, yung bagay na. You need to start a new beginning in life and you need to revenge. I-revenge mo in a good way yung sarili mo. Kung dati, inaapi-api ka nila, maging silent ka. Tapos, mag-revenge ka na ibunga mo yung sarili mo. Para yung mga tao na kung tingnan ka lang nila at ng mga nakaraan, pag nakita ka nila, magbabago ang mga ano niyan, attitude ng mga yan. Diba? If ever man, ganyan. Basta, i-revenge mo yung sarili mo in a good way na maging success ka, ganun. Kasi yun ang pinakamaganda. Gawin mo silang lakas para umangat ka sa buhay. Yun ang pinaka the best. Arigatou naman, God bless.